So magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Binibining Kalmachi Ubahin ng BSED Filipino 4A. So ang tatalakayin ko ngayon ay patungkol sa panulaang Filipino. Pag sinabi nating panulaang Filipino, ito ay isang asignaturang tumutukoy sa iba't ibang uri ng tula. Ito'y may malaking kaugnayan sa mga pangyayari sa ating kasaysayan. Ang panulaan o tula ay isang uri ng sining at panitikan na kilala sa malayang paggamit ng wika sa iba't ibang anyo at estilo. Pinagyaman ito sa pamamagitan ng paggamit ng tayutay. Ang mga likhang panulaan ay tinatawag na tula. Madaling makilala ang isang tula sapagkat karaniwan itong may batayan o pattern sa pagbigkas ng mga huling salita. So ngayon, dadako tayo sa kasaysayan ng tula. Ang una ay ang matandang panahon. Ang panulaan ay binubuo ng mga bugtong, salawikain at kasabihan, tanaga, tulang pambata, bulong, awiting bayan at epiko. Ang mga ito ay nagsisilbing salamin ng pamumuhay, paniniwala, kaugalian at pagpapahalaga ng mga ninuno. Ang mga ito ay nakasulat din, ngunit nang dumating ang mga Kastila, marami ang sinunog na mga literatura at saka dahil marami ang nakasulat sa mga kahoy at dahon, ito ay natunaw pagkalipas ng maraming taon. Dahil dito, karamihan sa panulaan ay naipasa sa pamamagitan ng pasalitang tradisyon mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Bagamat magkakaiba ang lengguwaheng ginamit ng mga sinaunang tao, ang kanilang panitikan ay may iisang mensahe at layunin. Layunin nito na ipahayag ang karanasan ng tao, magturo ng mabuting asal, igalang ang kalikasan at kapwa, at panatilihin ang pagkakaisa ng pamayanan. So ngayon, dadako tayo sa panahon ng Kastila. Una, nanatili ang mga uri ng tula. Hindi nawala ang mga katutubang anyo ng tula tulad ng awit, korido at tanaga. Ngunit nabigyan sila ng bagong nilalaman na naaayon sa paniniwala ng mga Kastila. At ang pangalawa ay ang himig. Himig ay naging makarelihiyon. Dahil sa layunin ng mga Kastila ang pagpapalaganap ng Kristyanismo, ang mga tula ay ginamitan ng relihiyosong tema at himig upang madaling maunawaan at tanggapin ng mga Pilipino. At ang pangatlo ay nagtuturo ng pagkilala sa at pagsamba sa Diyos, Santo at kay Kristo. Ginamit ang tula bilang kasangkapan sa katesismo, pagtuturo ng pananampalataya, moralidad at pagsunod sa simbahan. At ang pang-apat naman ay ang lumaganap ang berso. So mas pinaboran ang pagsulat na patula o may sukat at tugma dahil madaling kabisaduhin at bigkasin, lalo na sa simbahan at pagtitipon. At ang panglima naman ay ang Ladino. Ang Ladino ay ang tawag sa mga nagsasalita ng magkasamang wikang Kastila at Tagalog. Sila din ang nagsisilbing tulay ng komunikasyon sa pagitan ng mga Kastila at ng mga Pilipino. At ang pang-anim naman ay nakilala sina Tomas Pinpin at Fernando Bagombata. Sina Tomas Pinpin ay kauna-unahang Pilipinong manlilimbag at si Fernando Bagombata naman ay mahalagang tauhan sa panitikan sapagkat nakatulong sila sa pagpapalaganap ng panitikang nakasulat sa Tagalog. Ngayon, dadako tayo sa panahon ng propaganda at himagsikan. Ang mga Makata ay nagpahayag ng pagnanais na magkaroon ng pagbabago. Sa mga taludtod ng kanilang tula ay sumisigaw ang damdaming nasyonalismo. Nangunguna sa mga makabayang Pilipino na sumulat ng mga akdang patula ay si Jose Rizal. Si Jose Rizal ay gumamit ng tula upang ipahayag ang pag-ibig sa bayan at pag-asa sa kabataan, gaya ng Sa Aking Mga Kabata at Mi Ultimo Adios. Ipinakita niya ang mga tunay na pagbabago ay nagsisimula sa kamalayan at edukasyon. At si Marcelino H. Del Pilar, sa kanyang mga akda, ipinahayag niya ang matinding kritisismo sa pang-aabuso ng mga prayle at kolonyal. At si Andres Bonifacio naman, ang kanyang mga tula ay tuwirang nananawagan ng pagkikibaka at pagkilos gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Ipinakita niya ang tunay na pagmamahal sa bayan
ay handang magsakripisyo at lumaban para sa kalayaan. Ngayon, dadako na tayo sa panahon ng Amerikano. Paggamit ng tatlong wika sa panulaan ang wikang Kastila, Tagalog at Ingles. Wikang Kastila, ito ay ginagamit ng mga edukado at ilustrado. Karaniwang paksa nito ang relihiyon, kolonyal na buhay at mga impluwensyang Europeo. Ang Tagalog naman ay naging daluyan ng damdaming makabayan at makapilipino. Dito mas naipahayag ang saloobin ng mga mamamayan. At ang Ingles naman ay lumaganap noong panahon ng mga Amerikano at ginamit sa makabagong anyo ng panulaan na may impluwensyang kanluranin. Ang mga Amerikano ay lumayon na bigyan ng kalayaan ang mga makata at manunulat tungkol sa mga paksang makabansa, demokrasya, relihiyon, sosyalidad at pampulitika. So ngayon, dadako naman tayo sa ang panahon ng mga Hapon. Lumabas ang malayang taludturan o free verse, maikli ngunit malaman ang kaisipan, kasabay ng lumabas ang haiku ng Hapon, ang pagkabuhay na muli ng tanaga at tulain ng mga lumipas na panahon. So ngayon, dadako naman tayo sa ang panahon patungo sa pambansang krisis. Krisis sa politika ang pangunahing paksa sa panahong ito na buhat ng ating pagkakaloob sa mga Amerikano at ang pagpapatuloy na pag-angkin sa kolonyalismong mentalidad na minana natin sa mga Kastila. Ang mga pangunahing tagapanglaban ay ang mga kilusan ng mga kabataang mag-aaral. Sila ang nagbigay ng kritisismo sa taong may pera at kapangyarihan tungkol sa kanilang pamamalakad ng gobyerno. Ang kanilang hinihingi ay reforma na mapabago ang lipunan dulot ng kapitalismo, imperialismo at feudalismong paraan ng pamumuno. Si Amando Hernandez ang kinilalang makata sa panahong ito at ang kanyang tulang Kung Tuyo. Ngayon, dadako naman tayo sa kasalukuyang panahon. Ang mga tulang na isulat sa panahong ito ay mas malikhain, hindi lamang ang mga paksang hinggil sa pag-ibig, ngunit kadalasang pumapaksa hinggil sa kanilang danas sa buhay, kadalasang sinasaliwan ng awitin o mabilis na pananalita. So ngayon, dadako tayo sa pagkakaiba at pagkakatulad ng tuluyan at panulaan. Sa tuluyan, ito ay ang mas natural na pagkakasulat, tuloy-tuloy at gumagamit ng mga pangungusap at talata. Walang binibilang na mga salita o tunog na kinakailangang tugma sa iba pang salita. Ang mga tuluyan o prosa ay may dalawang uri. Ito ay ang katang-isip at di katang-isip. Ang mga maikling kwento, nobela, drama, pabula, alamat, mitolohiya, kwentong pambata ay ang mga katang-isip na tuluyan. Ang mga di katang-isip naman ay ang mga sariling talambuhay, sanaysay, at tala-arawan. So, dadako naman tayo sa patula. Pag sinabi nating patula, ito ay prosa o patula ay nagpapahayag ng isang manunulat sa pamamagitan ng mga may sukat, bilang at espasyo na pagkakaayos upang sa malikhaing paraan ay makapagpadala ng mensahe o ng emosyon sa mga mambabasa. Ang tula ay may dalawang uri. Ito ay ang naratibo at lirikal. Ang mga naratibo ay yung mga tinatawag na epiko o mahabang tula, balad o tulang inaawit at korido. Ang mga liriko ay lirikal naman ay yung mga kanta, soneto, awit, saluksa o elehiya, oda, simpleng liriko at haiku. Ang pagkakatulad nito ay ang mga akdang tuluyan at patula ay nakasulat na mga kasaysayan na lumipas at kasalukuyang panahon na isinusulat ng makasining na pamamaraan tungkol sa buhay ng tao, karanasan, pag-ibig, pananampalataya, tradisyon, at iba pa. So ngayon, dadako naman tayo sa mga elemento ng tula. Ito ay ang una, ang sukat.
Ito ay tumutukoy sa bilang ng pantig ng bawat taludtod na binubuo ng isang saknong. Ang pantig ay tumutukoy sa paraan ng pagbasa. Ang uri ng sukat ay ang wawaluhin, lalabindalawahin, lalabing-anim at lalabing-waluhin. So ngayon, dadako naman tayo sa saknon. Ang saknong ay isang grupo sa loob ng isang tula na may dalawa o maraming linya. Ito ay ang dalawang linya ay tinatawag na couplet, ang tatlong linya ay tinatawag na tercet, ang apat na linya ay tinatawag na quatrain, ang limang linya ay tinatawag na quintet, at ang anim na linya ay tinatawag na sestet, at ang pitong linya naman ay tinatawag na septet, at ang walong linya naman ay tinatawag na octet. Ang tugma naman ay isang katangian na tula na hindi angkin ng mga akda sa tuluyan. Sinasabing may tugma ang tula kapag ang huling pantig ng huling salita ng bawat taludtod ay magkasintunog. Lubha itong napakaganda sa pagbigkas ng tula. Ito ang nagbibigay sa tula ng angkin nitong himig at inda. So ngayon, dadako naman tayo sa kariktan. Ang kariktan ay kailangan magtaglay ang tula ng maririkit na salita upang masiyahan ang mambabasa, gayon din mapukaw ang damdamin at kawilihan. Ang talinhaga naman ay tumutukoy ito sa paggamit ng matatalinghagang salita at tayutay. Pag sinabi nating tayutay, ang ibig sabihin ng tayutay, ito ay ang paggamit ng pagwawangis, pagtutulad, pagsasatao, ang ilang paraan upang ilantad ang talinhaga sa tula. Ngayon, dadako naman tayo sa tono. Maliban sa tugma at sukat, nagbibigay ng ritmo sa tula, mahalaga rin ang tono dahil ito naman ang nagbibigay ng indayong sa tula. Ang persona naman, ito ay ang tumutukoy sa nagsasalita sa tula, una, ikalawa o ikatlong panahon. So ngayon, dadako naman tayo sa uri ng tula. So, ang halimbawa nito, una-una ay ang tulang liriko. Ang tulang liriko ay tulad ng isang soneto o ng isang oda na pinapahayag ang mga saloobin at damdamin ng makata. Ang kataga ng tulang liriko ay ngayon karaniwang tinutukoy bilang ang mga salita na isang kanta. Ang tulang liriko na uri ng mga tula ay hindi nagpapahayag ng isang kwento at paglalarawan sa karakter at aksyon. Ang mga makata ay direktang sinasabi sa mambabasa ang kanyang sariling damdamin, iniisip at perception. So ngayon, dadako naman tayo sa mga uri ng tulang liriko. Una ay ang awit. Pag sinabi nating awit, ang awit ay isang uri ng tulang pasalaysay na binubuo ng tig-apat na taludtod ay may 12 pantig. At ang pangalawa naman ay ang soneto. Ang soneto ay isang tula na karaniwang may 14 na linya hinggil sa damdamin at kaisipan. At ang pangtatlo naman ay ang oda. Pag sinabi nating oda, ang oda ay karaniwang isang liriko o tula na nakasulat bilang papuri o dedikado sa isang tao. At ang pang-apat naman ay ang dalit. Pag sinabing nating dalit, ito ay isang tula na karaniwang pang-relihiyon, partikular na nakasulat para sa layunin ng papuri, pagsamba o panalangin at karaniwang ipadala sa isang Diyos. At ang panglima naman ay ang elehiya. Ito ay tulang may kinalaman sa guni-guni tungkol sa kamatayan. Dako naman tayo sa tulang pasalaysay o narrative poetry. Isang tula na may balangkas, ang tula ay maaaring maikli o mahaba at ang mga kwento na may kaugnayan sa maaaring maging simple o komplikadong pangyayari, ito ay karaniwang hindi madrama. Nagkukwento ng tula gaya ng mga epiko, balad, at ang uri ng tulang pasalaysay ay ang epiko. Pag sinabi nating epiko, ito ay tungkol sa isang seryosong paksa na naglalaman ng mga detalye ng mga kabayanihan. At ang pangalawa naman ay ang awit at korido. Ang awit at korido ay isang uri ng panitikang Filipino tungkol saan ito ay may 8 sukat. Ang tulang ito ay kadalasang mga alamat o kwento na galing sa mga bansa sa Europa tulad ng Pransya. At ang pangatlo naman ay ang karaniwang tulang pasalaysay. Ang mga paksa nito ay tungkol sa mga pangyayari sa araw-araw na buhay. Dadako naman tayo sa pangatlong uri ng tula, ang tulang patnigan.
Pag sinabi nating tulang patnigan, ito ay kabilang sa uring tao, ang karagatan ay duplo at ang balagtas. So, pag sinabi nating balagtas, ito ay tagisan ito ng talino sa pagbibigkas ng tula bilang pangangatwiran sa isang paksang pagtatalunan. Ang karagatan naman, ito ay isang laro sa tula o isang paligsahan sa pagtula na kabilang sa tinatawag na libangang itinatanghal. At ang duplo naman, ito ay isang laro sa tula o isang paligsahan sa husay sa pagbigkas at pangangatwiran gamit ang patula. Ngayon, dadako naman tayo sa pang-apat na uri ng tula, ang tulang pangtanghalan o padula. Karaniwang itinatanghal sa teatro, ito ay patulang binibigkas na kung minsan ay sinasabayan ng ritmo o melodiya na isang awitin. Naglalarawan ito ng mga tagpong lubhang madula na maaring magkatulad ng o di kaya naiiba sa mga nagaganap na pang-araw-araw na buhay. Ngayon, dadako naman tayo sa anyo ng tula. Ito ay may dalawang anyo, ang malayang taludturan at ang tradisyonal na tula. Pag sinabi nating malayang taludturan, isang tula na isinusulat ng walang sinusunod na patakaran kung hindi ang anumang naisin ng mga sumusulat. Ito ay ang anyo ng tula na ipinakikilala ni Alejandro G. Abadilla. Ang tradisyonal na tula, ito ay isang anyo ng tula na may sukat, tugma at mga salitang may malalim na kahulugan. Dadako naman tayo sa mga bantog na Makata at ang kanilang obra na sumasakop sa iba't ibang panahon ng panitikan. So ang una, sa panahon ng Kastila, ito ay si Tomas Pinpin. Si Tomas Pinpin ay isang manlilimbag, manlalathala at manunulat mula sa bayan ng Abukay sa lalawigan ng Bataan. Siya ang kauna-unahang manlilimbag na Pilipino noong 1610. Isinulat niya ang librong Pag-aaralan ng mga Tagalog ng wikang Kastila. Ang kasulatang ito ay kauna-unahang malimbag ng akda ng isang Pilipino. So ngayon, dadako naman tayo kay Fernando Bagambata. Si Fernando Bagambata ang kinilalang unang makatang Filipino na nailimbag ang pangalan na nakapangalan sa kanya ang isang walang pamagat na romance, kinilala ngayon sa pamagat na Salamat ng Walang Hanggan, mula sa unang linya ng naturang tula na bungad ng Memoria de la Vida Cristiana en Lengua Talaga ni Padre Francisco de San Jose noong 1600. Ngayon, dadako naman tayo sa panahon ng propaganda at himagsikan. Ang Makata sa panahon ng propaganda at himagsikan ay sina Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar at si Andres Bonifacio. Si Jose Rizal ay nakilala dahil sa kanyang dalawang nobela, ang Noli Me Tangere na nalimbag sa Berlin, Alemanya noong 1886 sa tulong ni Dr. Maximo Viola, at ang El Filibusterismo na nailathala sa Gante, Belgica 1891. Pinahiram siya ni Valentin Ventura ng 300 pesos na pagpapalimbag ng El Filibusterismo. Naglalaman ang mga ito ng mga paglalarawan at pagpuna sa mga nagaganap na pangyayari sa lipunang Pilipino ng mga panahong ito. At ngayon, dadako naman tayo kay Marcelo Hilario del Pilar y Gatmaitan noong August 30, 1815, na kilala rin bilang ang dakilang propagandista, ay isang ilustrado noong panahon ng Espanyol. Ang kanyang pangalan sa dyaryo ay Plaridel. Pinalitan niya si Graciano Lopez Geana bilang patnugot ng La Solidaridad. At ngayon, dadako naman tayo kay Andres Bonifacio, ang kinilalang supremo ng Katipunan at radikal na samahang naglunsad ng himagsikan noong 1896 na naging daan sa paglaya sa Pilipinas mula sa Espanya. So, yon lamang ang patungkol sa panulaang Filipino.